Uwian na ito sa probinsya, guys. So, ito na. Ito yung time na nakasakay na pala kami ng barko pa uwi na ng probinsya. Kung taga Visayas ka is alam na alam mo kung anong barakong ito, yung meron siyang banda sa taas, o di ba? Meron siyang palay band yung barko na ito. In short, nakarating na nga kami guys ng Katiklan Port, pero hindi pa kami basta-basta makakababa kasi inaayos pa yung dadaungan namin at medyo mahirap siya kasi struggle Israel kasi parang meron silang construction doon, parang inaayos yung pagsasampahan ng barko. Ano ba tawag doon? Basta yung paglalagyan siya ng para makatawid ka. Ano ba tawag nung? Basta ganun yun. So, dito sa Katiklan, guys, is tanaw na tanaw lang talaga yung Boracay. So, kung taga Visayas ka at kung nagbabarko ka, is alam na alam nyo to na tanaw talaga yung Boracay. So, kung nakikita nyo, marami tayong makikita dito na mga boat or mga speedboat or island hopping. So meron niya ako dito nakita na boat na tatawid na papunta silang Boracay. So meron kasi dito yung port ng Katiklan go to Boracay. So dito talaga yung mga tao pumupunta sa Katiklan para lumipat doon sa Boracay o papuntang Boracay. Parang ganun. So ngayon, parang halos mag-isang oras yata kami na nag-aantay dito sa taas kasi hindi nga makalapit yung barko namin doon kasi alanganin siya. Tapos meron silang inaayos na daungan. Ano ba tawag nun? Basta sampahan siya ng barko para makatawid yung mga tao. So nahihirapan yung barko namin kasi masyado siyang malaki tapos hindi siya magsakto doon sa pagsasampahan niya para makatawid kami. So kung nakikita nyo sa gilid niya is medyo maliit lang yung space, diba? So ganun pala yun kapag dumaong yung barko is parang meron silang lubid na tinatapon dun sa mga tao. Tapos yung mga tao naman is parang hihilahin siya. Tapos parang nakaalalay lang ba sila. Tapos uusod lang dun siya papunta doon sa parang daungan namin. Pero medyo hirap talaga kasi meron silang mga bakal. So hindi talaga nag-approve yung unang attempt ng barko para kami para magsampa doon sa dadaungan namin. So hindi pa talaga kami nakadaong actually. Kasi hindi pa siya lumapit doon siya sa sa pagdadaungan namin. So ayan yung bagong ginagawa. Kaya medyo siyang hirap kasi katulad sa ibang barko kasi is lang siya, maliliit lang. Yung parang tinatawag nilang ruro. So mabilis lang siya makasampa. Yung sa amin kasi is malaki siya. So hindi naman gaano kalaki. May mas malaki pa naman siguro, pero sikat yung barko na ito. So kung lagi kayong sumasakay, no, kung through sea kayo nagta-travel is madami kasing barko na sasakyan, di ba? Pero kung sa Visayas ka, kung taga Visayas ka, is alam na alam mo to. So ito nga yung unang attempt namin, hindi siya umubra. So ngayon is umatras ulit siya para manobre ba talaga. So medyo lumayo na kami, no? So ayun siya, ayun. Tapos meron kang makikita dito ng mga speedboat. Ayan. O diba? Ang galing. Alam nyo, malapit lang kami sa Boracay. Siguro mga 3 hours to 4 hours lang kami. Pero never pa talaga namin yan napupuntahan yung Boracay na yan. Kasi hindi namin nga afford. Kasi kung pupunta ka naman sa island na yan, siguradong mahal dyan. Kasi small island lang yan siya . Pero mahal yung mga bentahan dyan na. Actually, nakatrabaho na ako dyan dati.
Kaso lang is hindi ako nagkatagal doon. Hindi ako nag 1 year doon kasi naboboard ako kasi nasanay ako sa city. So ngayon nga, nakababa na nga kami guys, and then nagaantay na lang kami ng bus na sasakyan namin para umuwi na talaga sa province namin or sa probinsya. Probinsya naman to pero medyo malayo-layo pa kami. So ito pa lang nakikita natin kung paano isakay yung mga delivery truck. Ayan, o diba? Ganyan pala siya isakay. Ayan, ipapasok siya dyan sa loob. So, madami yan. Isasakay nila siguro mga, hindi ko lang sure, baka may mga 20 na sasakyan yung makakapasok sa barko na yan. Pero yung sa barko na sinakyan namin is more than siya. More than 20 siguro. Tapos, hindi naman siguro more than 20 kasi may mga motor pa siya, may mga kotse, bus. Bus pa lang is ang lalaki na siguro mga delivery tracking is mga 4 to 5, mga ganun siguro. Pero kung wala siya talagang bus na parang pang delivery lang siya or pang tracking lang talaga siya is siguro may mga 10 or more than pa yung masasakay ng mga barko or loro na tinatawag nila. So, akalain nyo ang lalaki din ng tracking na yan ha. Yun yung nagdi-deliver siguro ng mga groceries galing Maynila. Tapos, meron siyang isasakay ulit dyan. Tapos, ililipat naman sa Maynila. Parang product ng province. Tapos, ililipat naman siya sa city o sa Maynila. Tapos, product ng Maynila. And then, i-deliver din siya sa probinsya. Katulad ng mga grocery.